kabatas natin, alam nyo, no, may mga doctrines tayo sa batas na pag-uusapan. At syempre, itong si Tulfo, ginigisa daw yung grill, sabi eh. Hindi, iniihaw, no? Iniihaw yung BIR tsaka BOC. Ngayon, mga kabatas natin, itong batas natin, para maging fair din, i-grill din natin si Raffy Tulfo in action. So ready na ba kayo, mga Tulfonatics? Ha? Ang unang-unang doctrine na pag-uusapan natin, mga kabatas natin, ay yung doctrine of separation of powers. Bakit napaka-importante yan? Napaka-importante yan, mga kabatas natin, dahil yung separation of powers na yan ay ginagarantiya niya yung independence ng bawat sangay ng gobyerno natin. So mga kabatas natin, meron tayong tatlong sangay ng gobyerno. Ano yan? Unang-una, yung executive department. Sino ang nandiyan? Nandiyan yung presidente natin. Nandiyan yung BIR, nandiyan yung Bureau of Customs. Okay? Executive Department. Number 2, nandyan yung judiciary. Sino yung nandiyan? Yung nandiyan sa judiciary, yan yung Supreme Court. Yan yung mga judges natin. Yan yung mga justices natin. Judiciary yan. Number 3, nandyan yung legislative department. Sino ang nandyan sa legislative department? Si Raffy Tulfo. Ngayon, mga kabatas natin, bakit napaka-importante ang separation of powers? Napaka-importante ang separation of powers para mag-function o maayos ang pagpapatakbo ng bawat sangay ng gobyerno na yon. Separation. Ibig sabihin yan, mga kabatas natin, wala silang pakialamanan except for check and balance. Yung mga check and balance na yan, mga kabatas natin, nilalahad sa batas. Kung ano, yung paraan para ma-check mo yung co-equal mo sa gobyerno. Ang dami na kasing nagre-reklamo, mga kabatas natin, sinasabi, na itong si Raffy Tulfo, daig pa yung number 1 na senador. Actually, hindi ganon, mga kabatas natin. Itong si Raffy Tulfo, daig pa yung presidente. Diba? Pero pag titignan nyo, tama yung sinabi ni JMRC dito, mukhang gusto ni Tulfo lahat ng powers ng government. In-exercise na nga niya, mga kabatas natin. In-exercise na ni Raffy Tulfo lahat ng sangay ng gobyerno. At na-feature natin dito, di ba? Kinastigo niya yung judge. Di ba? Meron siyang kinastigong judge noon. Hindi pa siya senador noon. Di ba? Kinastigo niya yung NLRC. Di ba? Kinastigo niya ang BIR, Bureau of Corrections. Kinastigo niya ang Bureau of Customs. Kinastigo niya ang kapulisan. Ang kapulisan, mga kabatas natin, executive department yan. Nasaan ba si Raffy Tulfo? Ano ba yung trabaho ni Raffy Tulfo? Ang trabaho ni Raffy Tulfo, legislative department, gumawa ng batas. Ang malungkot pa dyan, mga kabatas natin, ang tanging pinofocus nitong si Raffy Tulfo na gawin na batas ay yung para iligtas yung kanyang buong pamilya. Dahil yung kanyang buong pamilya, mga kabatas natin, kung hindi lahat sila, ay karamihan sa kanila nakasuhan ng libel. Kaya gusto niyang i-decriminalize yung libel. Pero pag titignan nyo, mga kabatas natin, lahat ng powers na kay Raffy Tulfo. Paano magpa-function kasi, mga kabatas natin, nang maayos ang ating gobyerno kung lahat na lang nasa iisang tao? Lahat na lang ng kapangyarihan na kay Raffy Tulfo. O sige, Tulfonatics quiz, tama ba yun? Ano ba ang purpose ng separation of powers? Diba? Para masigurado mo na independent sila. Siyempre, kung si Raffy Tulfo, daig pa ang presidente, na tulad nga ng sinabi nila, kung manita sa mga executive na mga branches ng gobyerno, o di siya na ang presidente. Tandaan nyo, mga kabatas natin, itong Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs na yung mga yan, may kanya-kanya mga, secretary. Yung mga secretary ng BIR at BOC na yan, in-appoint yan ng presidente at sila ay alter ego ng presidente. Ngayon, itong si Raffy Tulfo, pag kinakastigo niya yung BIR at BOC,
Bilang isang senador, kinakastigo niya yung presidente. Ibig sabihin, sinasabi niya rin na, presidente, wala kang kwenta. Bongbong Marcos, wala kang kwenta. Bakit? Tignan mo, yung mga sangay mo ng gobyerno, walang kwenta. And, yung gumagana na principle na naman dyan, mga kabatas natin, bukod sa separation of powers. Di ba? Siyempre, yan yung mga kabatas natin, yung tinatawag nila na, kanina lang sasabihin ko na, yung ginamit kay chain of command. Di ba? Superior ka. Di ba? Superior ka, ikaw ang head ng executive department. Ngayon, kapag ikaw head ka ng executive department, tapos may isang taga-legislative na lahat na lang ng departamento mo, binul out na, nakakahiya ka naman. Di ba? Chain of command yan eh. Tapos alter ego mo pa, yung mga secretaries dito. Siyempre, kapag under mo lahat yan, hanggang dun sa pinakamababa na tao dyan, responsibilidad mo yan. Di ba? Bilang leader. Anong sinabi ni President Bongbong Marcos dito kay Raffy Tulfo in action? Wala! Ay, nako! Ang tanong, President Bongbong Marcos, na? Di ba? Si Raffy Tulfo na ang nag-aayos ng iyong mga sangay na gobyerno na pinamumunuan. Ikaw, tanong ng marami, anong ginagawa mo? Di ba? Hawak na lahat ni Raffy Tulfo. Wala lang separation of powers. We have to maintain separation of powers. Raffy Tulfo, dapat alam mo kung ano yung trabaho mo. Kasi sa ginagawa mong ganyan, pinapahiya mo yung mga tao na co-equal mo, katulad ng executive at saka judiciary, nang hindi naman tama. Idaan mo sa proseso kung may ginawa silang mali. Kasi yun ang tinatawag na check and balance. Hindi yung papakialaman mo at sasabihin mo na walang kwenta yung mga departamento nila. Di ba? Siyempre, ang pinapatamaan mo yan kasi mahilig kang tumira sa executive department. Like for example, doon sa police, yan. Parang pinapalabas mo na inutil si Bongbong Marcos. Di ba? Okay, puntahan natin dito mga kabatas natin, Tulfo grills BIR, BOC. Si Tulfo, legislative, pero gigisahin niya, igigrill niya, iihaw niya yung BIR na hindi naman niya sangay na gobyerno at Bureau of Customs na hindi niya naman sangay na gobyerno. These are all executive branches of the government. Magkahiwalay sila. Pero si Raffy Tulfo, alam niya lahat eh. Siya yung pinakamagaling. Pasensya na kayo, tignan natin. Sabi niya, question daw nitong si Senator Raffy Tulfo, yung Bureau of Internal Revenue, dahil sa pagsingil ng buwis ng BIR sa online sellers at saka sa mga vloggers. Instead na mga kabatas natin, doon lang daw sa big time oil smugglers. Diba? Sabi niya dito, if we are really serious in collecting revenues to maximize the state revenues, is it better if we would concentrate on the big fishes, not on some small fry? Sabi niya. May doktrina naman akong ipapakita sa inyo mga kabatas natin. Ito naman, na doktrina sinusunod natin sa ating batas. When we apply the law applies to all or no one at all. So kahit small fry ka o big fish ka, dapat yung batas mag-apply sa'yo. Hindi pwede na mga kabatas natin, hayaan mo na yung magnanakaw. Nagnakaw lang naman yan ng 10,000 eh. Ang punta, pabayaan mo na yan. Huwag mo nang i-prosecute yan. Doon ka na lang sa nagnakaw ng milyon-milyon. Hindi pwede yun.
Kung nagkasala ka, piso man yan o ilang 100,000, kailangan kang habulin. Ngayon, sasabihin ng mga tulfo natin dito, iba ang pagnanakaw sa pagsisingil ng tax. Mga kabatas natin, ang hindi pagbabayad ng tax ay pagnanakaw na rin sa gobyerno. Okay? Di ba? Kasi sabi niya, no, barya-barya lang daw pong kinikita ng mga vlogger. Ikaw kaya, pakita mo. Rafi Tulfo, no, reveal mo naman yung pinagkakakitaan mo dyan sa YouTube channel mo. Especially online seller, and alam naman po natin, during pandemic, these are the people na nag-survive, providing for their family, nag-diskarte para kumita. Sabi niya, oo, ba? Pero may batas eh. Kagila-gilala sila, kapita-pitagan sila, pero may batas. Kailangan nating sundin ang batas. Hindi katulad yung sinabi ni Councilor no, na meron ng batas, House Bill, hindi pala House Bill, merong, anong tawag doon, Ordinance 690, kaya lang hindi naman pinapatupad. Kailangan pa si Rapi Tulfo. Ay, nako! The law applies to all or no one at all. Kung hindi mag-a-apply yan sa maliliit na tao, dapat hindi rin yan mag-a-apply sa malalaking tao. Kung hindi yan mag-a-apply sa malalaking tao, hindi rin dapat mag-a-apply yan sa maliliit na tao. No, may nagsabi dito, equal protection of the laws. Exactly. Diba? Ito, sabi niya, inano niya naman, binanatan niya naman dito si Bureau of Customs Deputy Commissioner Edward James Buko. Sabi niya, siyempre, ito naman si Deputy Commissioner Edward James Buko, sumagot din siya. Sinabi niya, ang dami naming nakolekta. Nakakolekta kami ng 457.98 billion. Sabi niya. Tapos, nag-aano talaga kami, sabi niya. Nagtatrabaho kami. Nakita mo yun, Rafi Tulfo? Nagtatrabaho kami, hindi katulad mo. Sinisita mo yung mga tao na hindi naman sa'yo. Bakit hindi mo paganahin yung 100 lawyers mo para magpasa ka na ng batas? Di ba? Ito, ang tanong, nagtatrabaho ba si Rafi Tulfo? Hindi. Bakit? Hindi niya naman trabaho yan eh. Isipin niyo to mga kabatas natin, ano ho? Ako, binayaran ako ng aking employer para magbalot ng lumpia. 'Di ba? 'Yun ang trabaho ko, magbalot ng lumpia. Ngayon, ang ginawa ko ay hindi magbalot ng lumpia, kundi maggisa. 'Di ba? Maggisa ang ginawa ko. Samantalang may iba namang tagagisa. Ginawa ko ba 'yung trabaho ko? Hindi. Maayos ba 'yung takbo ng negosyo? Hindi. Bakit? Kasi ako, nag-u-usurp ako o pinapakialaman ko yung trabaho ng ibang tao na hindi ko naman trabaho, na trabaho naman ng presidente. Sino nang gagawa ng trabaho ko? Wala na. Bakit? Gusto kong pabida eh. Gusto ko sa paggisa-gisa eh. Di ba? Ayoko dun sa pagbalot-balot ng lumpia. Boring yung pagbalot ng lumpia. Walang apoy. Hindi mainit. Yun ang isipin nyo, Tulfonatics. Ha? Yun ang isipin nyo, Tulfonatics. Kung meron kang trabaho, ayusin mo. Gawin mo yung trabaho mo. Huwag kang nakikisaw-saw sa trabaho ng iba dahil gusto mo. O kaya dahil doon, sisikat ka. Diba? Ngayon yung mga, ang bait, ang galing ni Rafi Tulfo. Hindi naman trabaho yun. Tapos ito, no, sinasagot na siya, buti nga, sagutin sila eh. Ito, sinabi niya, nakakolekta kami. Uy, huwag mong sasabihin, hindi kami nagtatrabaho. Diba? Ito. I received complaints recently from a blogger. And Received complaints from a blogger. Ay, nako. Mga kabatas natin, no?
Itong tanggapan niya na Senator Raffy Tulfo in action, kung saan, pangunahing trabaho niya dapat. Can he act on those complaints? Meron ba siyang karapatan para mag-usig ng mga tao, ng mga opisyal ng gobyerno? Wala. Bakit? Hindi siya judiciary. At hindi siya quasi-judicial body. So, kapag may complaints, i-forward mo dapat yan doon sa mga sangay ng gobyerno na humahawak ng ganyan. Hindi ikaw. Pabida ka masyado eh. Oh my goodness. Ay. O sige nga, ano yung nasolve niya? Sabihin natin, ito, buti na si Tulfo nagagayan, ito, nung ginisa niya, grinil niya. O kaya, ano ba yan, inihaw niya itong BOC, nasolve niya ba yung problema? Hindi. Anong ginawa niya? Nagpakitang gilas lang. Nagpayabang lang. Na ako, alam ko itong mga ito na kayo, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Nasolve ba yung problema? Hindi. Diba? Bakit yung complaint ko sa'yo, hindi mo inaatupag sa Comelec, ha? Comelec! Uy! Ano ba naman yan? And also from an online seller. Vlogger and an online seller. Makina, ikaw ba yan? Alam mo, invento lahat. Anyway, mga kabatas natin, sana nakuha niyo yung punto. Mga tool fanatics, sige, paglaban nyo lang. No? Ipaglaban nyo lang. Pakitang gilas lagi, hindi naman tama. Trabaho niya ba yan? Complaint from an online seller, from a vlogger? Gawa ka ng batas. Diba? Pero may batas na pala. Anong kailangan gawin? Ipatupad yung batas. Pero ayaw niyang ipatupad. Kalokohan. Diba? Kawawang human rights, mga kabatas natin. Yan. Diyan na lang muna, mga kabatas natin. Chismis tayo sa kabila. No? Ang daming nag-request sa akin yung kay Alodia at kay Will Smith. Ay. Yan, maganda itong maganda itong sinasabi ni Chris Martinez. Siya po yung vlogger at online seller na tinutukoy niya. Totoo yun! Bakit? Kasi vlogger siya. Diba? Nasa YouTube. Nasa Facebook. Vlogger siya. Online seller siya. Idol Shopping Network. Self-service na naman, mga kabatas natin. Ito siya yung both online seller at vlogger. Totoo nga. Raffy Tulfo, umayos ka. Sabi niya, Idol Shopping Network. Get them out of the Philippines. Alright.